Kainin mo para di ka iwan. Masarap yon kapag ginawa mo. Yan ang ating pag-uusapan for today's video. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sit back and relax. Let's go! Ano nga ba ang dapat gawin para hindi ka iwanan ng asawa mo? Alam naman natin na importante sa buhay natin yung mga partner natin. Yung iba nangangamba, baka mamaya iwanan niya na ako, baka mamaya maghanap na siya ng iba. Well, sasagutin natin yan at bibigyan ko kayo ng iba pang mga paraan at techniques kung paano hindi ka iwanan at mamahalin ka pa niya habang buhay. Promise! So itong mga techniques na to ay base lamang sa aking mga ni-research. Napaka-effective nito. Tip number 1, kainin mo. Yan ang napaka-importante sa lahat. Kasi nakakatawa man pakinggan, pero alam naman natin sa realidad na yun talaga yung pinaka-importante kapag nagme-make love kayong dalawa. Kailangan ninyong mag-experiment kung ano yung mas ikakasaya ninyong dalawa. Ayon lamang sa research, ang pagkain doon sa inyong mga asa-asawa ay nakakapagpatibay ng relasyon. Mas lalong nabibigay mo yung feelings mo na hindi niya kayang hanapin pa sa iba. Okay? So, pag kinain mo si Mr. or si Mrs., sigurado, hahanap-hanapin ka niyan, hindi ka niyan basta-basta iiwanan. Tip number 2, lambingin mo. So, ito rin, isa rin to sa pinaka-importante sa lahat sa bilang isang mag-asawa or magjowa na lambing. Kailangan kasi ng bawat isa ang lambing. Yung sweetness overload na tinatawag, kasi kapag ka walang lambing, paano na? Mag-iisip na siya ng mga masasamang isipin sa'yo. Baka ito si Mister, may iba na tong nilalambing. Baka itong si Mrs, may iba na tong tinatagpo. Baka doon na siya nagbibigay ng sweetness na yung dati sweet kayong dalawa, tapos biglang nung mag-asawa na kayo, hindi na kayo sweet, 'di ba? Para nakakapagtaka lang. Kung magjowa pa lang kayo ay sweet na kayo, hanggang sa mag-asawa dapat sweet pa rin kayo. Always mong lambingin. Kapag nag-aaway kayong dalawa, lambing lang ang katapat niyan. Sigurado, magkakabati at magkakabati din kayong dalawa. At yun ang isa sa sekreto kung paano tumagal at hindi kanya basta-basta iiwan. Tip number 3, alagaan mo. Sa pag-aalaga bilang isang jowa or girlfriend, asawa or boyfriend, kailangan sa isang relasyon ay inaalagaan nyo hindi lang physical kundi yung relationship nyong dalawa. Kapag hindi mo inalagaan kasi si asawa o si boyfriend or si girlfriend mo, nako, hahanap yan ng iba na mag-aalaga sa kanya kasi grabe naman tong misis ko, grabe naman tong mister ko, di man lang ako inaalagaan nito. Tapos kapag may ibang nagbigay ng motibo sa kanya at may nagkikare sa kanya, doon na papasok yung tinatawag nating kabit. Okay? So, para maiwasan yung mga ganun, ay, okay na tong mister ko, bakit kailangan ko pang entertain to, di ba? Okay na tong misis ko, naalagaan naman ako, nilalambing naman ako, kinakain naman ako, bakit maghahanap ako, ba't mag-i-entertain pa ako ng iba? Di ba? Kasi once na mag-alaga ka ng maayos na alaga, promise, hindi ka niyan basta-basta iiwanan. Okay, so our tip number 4 is wag mong higpitan. Kapag sobrang higpit mo, nakakasakal na. Yung gustong-gustong lumabas ng mister mo mag-isa or misis mo mag-isa, hayaan mo lang. Kung gagawa at gagawa talaga ng masama yan, gagawa yan. Alam niyo naman ang mga aso, kapag tinali sa liig, gustong-gusto niyan makawala. So, ganun din sa mga tao. Kung pag hinihigpitan mo, hayaan mo lang. Wag mo rin luwagan. Alam niyo yun, wag mahigpit, wag maluwag. Tama lang, sakto lang, 'di ba? Bawal dito, bawal doon, bawal na sa lahat. OA na 'yon pagka ganun. So, wag mahigpit para mas tumagal kayo ni Mister. Kasi yan yung pag-aawayan ninyo. Halimbawa, gusto ko lang naman pumunta doon sa kabila. Makikipagkwentuhan lang naman ako. Tapos, ikaw na Mister o ikaw na Mrs. Naku, patay ka na. Lagot ka na. Diyan na magsisimula yung away ninyong dalawa, o kaya naman ganito, nakita mo lang nakipag-inuman si Mister doon sa kapitbahay ninyo. Wala na.
niratrat mo na, napahiya na si mister, ang sobrang higpit mo, doon na mag-aaway na kayong dalawa, okay? So, para maiwasan yung mga gano at hindi ka iwanan basta-basta ni mister na walang dahilan, huwag mong gawin yun. Mahalin mo na lang si mister. Okay, and last tip natin ay respect. So, ito yung pinaka-importante sa lahat, respect. Kasi kung wala kang respeto sa partner mo, napakadelikado ng inyong relasyon. Possible na mangyari na posibleng mag-away kayo dahil wala kayong respeto sa isa't isa. Okay? Kasi sa lahat ng nabanggit ko, andun lahat ang salitang respect. Okay? So, kailangan may respeto kayo sa isa't isa para magawa ninyo yung lahat ng tips na naibigay ko. Okay? Kasi kung wala kang respeto, hindi mo siya nire-respeto, lagi ka na lang tama, lagi na lang mataas yung pride mo, lagi mo na lang siyang pinamamahiya, kung saan-saan na lang, kung ano yung ginagawa mo sa kanyang mali. Diba? Yung respeto nawala na yung love ninyong dalawa. At possible na magkahiwalay kayong dalawa. Kasi ang pinaka-importante sa lahat, ang big respect to your loved ones. Okay? So, sana may natutunan kayo for today's video. Once again, this is Boy Sausaw. Maraming salamat po sa inyong lahat, ang Sausawero sa issue ng iba. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and follow to my Facebook page. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much!